Mensahe ng Panginoon mula po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 31. Ang pamagat po nito ay si Rahab at ang kanyang pananampalataya. Sa mga naglilista, mga kapatid, ay inyo pong ilista. Sa mga gustong bumasa, sabayan niyo po ako sa pagbasa, mga kapatid. Hebreo 11:31, babasahin natin muli ang ating pagsambatayan. Sa pananampalataya hindi napahamak, nakasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Dito po sa Hebreo 11, ay sa mga scholar, ang tawag po nila rito, the Hall of Faith. Sa Amerika, meron po tayo tinatawag na Hall of Fame. Alam niyo po yung Hall of Fame? Yun yung kalsada na may mga star sa kalsada. Tapos, may pangalan ng mga artista. Tapos yung minsan yung palad nila, ilalagay nila doon. Parang ito yan, no? Wall of Memories. Diyan nakalagay ang mga memories natin, di ba? Dito sa Hebreo 11, ang tawag ng mga scholar dito, Hall of Faith. Mga tauhan sa Biblia na nagpakita ng matataas o malalalim, malalawak o mga matinding pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Diyos. Nandito po si Abel, si Enoch, si Noe, si Abraham, si Sarah, si Moises. Nandito si Gideon, si Barak, si Samson, si David, si Samuel, at iba pang mga alagad. Pero ang mapapansin po natin dito, mga kapatid, meron pong isang karakter dito na yun po yung ating pamagat, si Rahab at ang kanyang pananampalataya. Kakaiba po na meron ditong napahalo. Sino po ba si Rahab? Sabi dito, si Rahab na patutot o ang patutot na si Rahab. Tingnan nyo yung line-up, mga kapatid, ha? Abel, Noe, Abraham, Moises, David. Kaganda ng line-up. Alam natin, si Enoch, ang gaganda ng mga halimbawa niya. Tapos pagdating dito, si Rahab. Ba't ganun? Ba't biglang may napahalong isa? Pangalawa, sino ba itong si Rahab? Pangatlo, ano ba yung trabaho niya? Ano ba yung patutot? Ano ba yung kanyang background? Ano yung kanyang pamilyang kinabilangan? Ano ba yung patatayuan niya sa buhay? Bakit siya napasalo dito sa Hall of Faith? Hindi ba mga talata ito ng mga, sabi natin, Kapitulo 11, pag binasa niya ng buo, mula uno, ang pananampalataya. Kailangan sa 6, kung walang pananampalataya, ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. So pinakita rito yung mga halimbawa ng mga taong may pananampalataya, tapos napahalo si Rahab. Additional po na trivia pa dito. Abel, susunod si Abel dito, si Enoch, si Noe, Abraham, si Sarah. Pagdating po dito tapos Isaac, tapos si Jacob. Pagdating kay Jacob, idire-diretso nyo na, puro angkan ng Israel po ito. Si Rahab hindi kasama sa angkan ni Israel. So bukod siya hindi maganda yung example, hindi pa siya kabilang sa angkan ni Israel. Kalaban pa to. Oh. Bakit siya napasama doon? At kapatid na Lester, bakit po siya ang pag-aaralan natin? Siya ang mensahe natin sa umaga ito. Sa dinami-dami ng karakter na makukuha natin, bakit siya? Di ba? So, handa ba kayong magkaroon ng bagong kaalaman po sa Biblia, mga kapatid? Para pag-uwi po natin, bukod sa ang daming informasyon na binigay sa atin sa pag-aaral kanina, tungkol po sa paglilingkod. Yung 5 po yun eh. Yung 5 po yung klase ng offering sa Levitico eh. Merong burnt offering, handog na susunugin, grain offering o handog na butil. Merong handog sa pagkakasala. May thanks offering. Limutan ko yung isa. Sin offering, yung isa. Sa kasalanan. So 5 po yun.
So, basta maghahain ka sa Panginoon, alin man doon, basta maghahain ka, dapat daw yung the best. Tapos, parang mali po yata yung mensahe natin, ha? Di ba dapat yung the best? Ang mensahe natin, si Rahab na patutot. Oh, bakit yata parang hindi the best? Ano po? Parang may nahalo yata. So, alamin po natin bakit. Yan. Dito po, mga kapatid, si Rahab, ay alamin po natin ano yung background niya. Sino po ang nakakaalam kung saan galing si Rahab? Bakit ba siya naging patutot? Sino ang kanyang pamilya? Kahit hindi po sagutin sa bibig, taas lang ang kamay kung alam niyo kung sino ang pamilya niya. Sino ang kanyang ama at ina? Taas kamay lang kung alam niyo. O pangalawang tanong, taas ang kamay. Alam niyo ba bakit siya naging patutot? Taas kamay kung sino nakakaalam. Ang sagot po mga kapatid, hindi po nakasulat sa Biblia. Opo, hindi. Hindi po natin alam kung ano po ang kanyang ama at ina. Ngayon, bakit po tinatanong? Kasi may mga taong ganito. Bakit kayo mangingisda? Kasi po, ang nanay at tatay ko, ang trabaho ko ay mangingisda. Bakit kayo sapatero? Kasi ang nanay at tatay ko ay gumagawa po ng sapatos. Bakit kayo karpintero? Kasi ang magulang ko, karpintero, yun yung tinuro sa akin eh. Di ba? So, bakit kayo driver? Ang nanay at tatay ko driver kasi yan yung negosyo talaga, yung trabaho namin eh. Bakit kayo magsasaka? Diba, lagi pong ganun, halos ang ano. Ngayon, bakit kaya ito si Rahab naging patutot? Hindi natin po alam eh. Hindi rin natin alam kung ano trabaho ng kanyang nanay at tatay. Wala tayong kaalam-alam tungkol sa kanya. At yung kaisipan na yun, mga kapatid, tandaan nyo, babalikan natin yun sa dulo. No? Hindi naman ibig sabihin ng magulang niya, parang ginajudge na natin na siguro patutot din yung magulang niya, di ba? Hindi naman ganun. Kadalasan lang ganun sa hanap buhay sa ngayon. Pero noon, hindi natin alam, hindi natin ma-judge yung tao eh. Hindi natin alam kung anong dahilan niya eh. Ano yung kanyang relihiyon? Ang alam lang po natin sa kanya ay yung nasa Kapitulo 2 ng Josue. Doon po tayo pumasa ngayon mga kapatid. Sino po ba itong si Rahab? Sa 2 ng Josue mga kapatid, ay dito po tayo, kung kayo may Biblia, sundan po niya, hindi tayo lilipat ng talata. Dire-diretso lang po, kagaya ng ating ginawa nung nakaraan sa aklat po ng unang Samuel, di ba? Dire-diretso nating inaral. Josue 2:1. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa Sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik at sinasabi, yumaon kayong inyong kilalanin ng lupain at ang Jericho. At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy roon. Mga kapatid, yung patutot, yung trabaho niyan, maganda ba? Ano po ba yung patutot? Bayaran. Oo. Alam mo yung salitang GRO, maganda naman talaga dati yun eh. Ano lang eh, inabuso lang eh. Oo, kasi sa mga hotel, pag may pumasok, yung imbis na waitress kasi sa mga mesa yun eh. Yung dito po, dito ang guest relation officer, nag-a-assist yun eh. Nga lang, iniba ng panahon. May tawag pa nila dyan, night lady. Yan. Sa Pilipinas, may masikat na tawag po dito sa mga patutot. Alam niyo po kung ano? Babaeng, mababa ang lipad. May isa pang tawag po dito, Magdalena. Dalawang kanta na nagawa po dyan. Yung isa kay Freddy Aguilar, yung isa kay Black Nine. Di ba? Hindi ko natin pinaplug yung kanta nila. Ibig sabihin, ganun talaga ang tingin sa mga ganitong mababa. Yung pagiging patutot, mga kapatid, nakakahiya po ba na trabaho? Alam niyo kung gaano nakakahiya yun? Pag nagkaroon ng raid, bakit sila nagtatakip ng mukha? Kasi pagka nakita sa TV yun, nakita ng anak mo, ng pamilya mo, nakakahiya yun. Ang pinakamasakit, yung kay Rahab, alam niyo kung bakit? May kilala ba kayong patutot sa Biblia na binigyan ng pangalan o pinangalanan? Tumulong pong tumakas sa ano. O babae patutot lang. Pero si Rahab pinangalanan. Yun ang nakakahiya po doon.
nagtatakip ka nga ng mukha kung patutol ka pag nag-ready. Tapos pinangalanan ka pa, nakakahiya yun. Kahit saan ka dumating, kahit gaano ka, kahit saan ka magano, si Rahab yan, patutot yan, gano'n, di ba? At ano ang tingin ng mga tao sa isang patutot? Pakababa. Napakarumi. Diba? Nakakahiya. Parang paano mo ikukwento sa anak mo kung ano yung naging trabaho mo noon kung ikaw ay umalis na sa pagiging patutot. Diba? Nakakahiya po yun. Napakasakit ng karanasan ng isang tao. Maaaring siya po ay mabiktima ng kahirapan, biktima ng prostitusyon, biktima ng sindikato, ayan, yung traffic, mga ganyan. So nakakahiya, ibig sabihin. Meron pa ba kayo naiisip na mas marami pang trabaho po sa pagiging patutot? Di ba, marami pa. Pero isa ito sa napaka-duming trabaho, no? No, napaka-bigat po nito. Ngayon, si Josue, sinabihan kasi si Moises, si Moises muna, nagpadala ng 12 tiktik doon sa Jericho, sa lupang pangako, dahil sasakupin nila yon. Yung 12 tiktik, alam daw, ibig sabihin ng tiktik, surveyor. Tinitingnan kung ano pang itsura ng lugar, saan ba tayo dadaan. Yung ibig sabihin ng spy kasi noon, surveyor. Saan ba tayo dadaan? Mabato ba dyan? Mabuhangin ba yung dadaanan? Kaya ba ito ng mga tauhan natin? May shortcut ba? May balakid ba? Mga ganun. Sabi nung 10, bumalik yung 12, sabi nung 10, hindi natin kaya yung lupang pangako. Malalaki yung mga tao doon. Hindi natin, mamamatay tayo. Balik na lang tayo sa Ehipto, sabi nung 10. Sabi nung 2, hindi. Kaya natin sakupin yun, binigay na sa atin ng Diyos yun. Kaya natin. Yung dalawang titik po na yun ay si Josue at si Caleb. Ngayon, yung Israel, sabi nila, balik lang tayo sa Ehipto. Papatayin lang tayo rito eh. So for short, lahat ng 19 pababa, nakaligtas. Yung 20 pataas na gustong bumalik sa Ehipto, pinatay ng Panginoon. Namatay sila. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Ang nakarating lang yung mga bata, 19 pababa. 20 pataas, namatay sa ilang. Yan. Hindi naman sila nakabalik. Sabi kasi nila, buti pa sa atin, tayo mamatay na lang sa ilang na to. Kaysa dalhin tayo ron, papatayin lang tayo ng mga kalaban natin. Siguro, sabi ng Panginoon sa kanila, your wish is my command. Parang gano'n, Gusto nyo mamatay? Okay. Parang gano'n. Di patayin sila. Ayaw nyo pala ng lupang pangako eh. Walang pananampalataya eh. Pero sabi ng 2, kaya natin to. Meron pa sinabi yung 10. Sabi ng 10, alam nyo, nanginig kaming 10 nung nakita namin yung mga kalaban. Bakit? Mga anak ng anakin o mga anak sa iyo. Sabi mga anakin, mga mahigante ito. Doon galing si Goliath. Mga malalaking tao yun. Natakot sila. Nanginig sila doon. Tapos, namatay na pagdating ng panahon, namatay si Moises. Sino ang pumalit kay Moises? Si Josue. Si Josue ngayon, nagpadala na lang ng 2 tiktik. Ba't ko kailangan ng 12? Kung 2 lang naman ang kailangan ko, diba? Parang kami dati, sabi ni Rory, 2 lang. 2 tiktik. Pagdating niya doon sa Jericho, sa unang bayan doon sa lupang pangako, kung ito yung mapa ng Jericho, ito yung ilog, doon ng Jordan. Yung unang bayan, Jericho, yun yung pinakamalakas na bayan. Na pag ito napasok nyo, mapapasok nyo na yung lupang pangako. Ito yung may pader. Yung may pader. Yung una. So, nung nag-survey itong 2, sabi, at ito yung nagsaysay sa hari sa Jericho na sinasabi, narito, may mga lalaki sa mga anak ng Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain. Nalaman ng hari ng Jericho, may dumating. At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain. Yung 2 spy ni Josue, nakita na pumasok sa bahay ni Rahab na patutot. Ngayon, may nakaalam, pinaalam sa hari, sabi, Rahab, ilabas mo yung 2 lalaki na pumasok sa bahay mo. At pinagsama ng babae ang 2 lalaki at ikinubli. At sinabi niya, oo, ang mga lalaki na parito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung saan sila
kung sila'y taga saan. Parang kumbaga nagsinungaling si Rahab. Oo, nagpunta sila rito pero hindi ko alam kung taga saan sila. Saan nasa na yun, ganun. At nangyayari sa may oras na pagsasara ng pintuang bayan, nang madilim pa na ang mga lalaki ay lumabas, hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaki ngayon. Habulin yung madali sila, sapagkat inyo sila nga abutan. Sabi ni Rahab, yung dalawa, umalis na, di ko alam kung saan nagpunta. Habulin nyo, maabutan nyo pa yun. Yan. Hinabol ngayon. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. So yung dalawang lalaki ng may dalawang spy, pinakit sa bubungan, tinakpan ng mga dahon siguro to, o puno ng lino, o bahagi ng puno ng lino to para hindi makita. Kasi yung mga bahay noon, slab yun, hindi bubungan. Slab yun. Parang terrace agad yun eh. So, pagka nakahiga sila doon, o nakadapa, o naman, pag tinakpan ang puno, walang makakita ron. Ganun yun eh. At hinabol ng mga tao sila sa daan patungo sa Jordan hanggang sa tawiran. At pagkalabas nang humahabol sa kanila ay kanilang sinarahan ang pinto ang bayan. Hinabol, siguro, para di makapasok, isara na natin tong pinto. Hindi nila alam, yung dalawa nasa loob pa rin. At bago sila nahiga ay sinampan niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain. Ba? Yun niyo si Rahab. Pansin niyo sa talata. Talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain. Alam ko na itong Jericho, binigay na sa inyo ng Panginoon. At dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at ang lahat na nananaan sa lupain ay nauupo sa harap nyo. Parang baliktad. Ang sabi ng 10 kay Moises, nangilabot kami nung nakita namin yung bayan malalaki. Pero alam niyo pala ang totoo, yung bayan pala ang nangingilabot sa Israel. Sila pala yung natatakot. Alam niyo bakit? Tingnan niyo talata. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap niyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Okay. Nabalitaan kasi nila yung ginawa ng Panginoong Diyos nung hinabol ng taga-Ehipto ang Israel sa dagat na pula, tapos sinati yung dagat, tapos paghabol ng Ehipsyo, sinara ulit yung dagat, namatay lang ang Ehipto. Buhay na ba si Rahab nun? Di ba? Tagal na nun. Alam niyo ba gaano katagal na yun? Mga, sabihin natin, mahigit 50. Kasi 40 taon eh. Sila sa ilang. Eh ito, nasa lupang pangako na sila. So mahigit 50. Di ba? O, sabihin natin 40 to 50 para sa ito. No? Napalitaan lang niya eh, pero nanginginig sila. Itong taga-Israel may Diyos. Ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa dakoroon ng Jordan, kay Sehon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa? Kilala niyo po itong si Sehon at si Og. Babasa lang po ako ng isa, mga kapatid. Tingnan niyo itong si Og, kung sino po ito. Deuteronomio 3:11. Ako na po mabasa, mga kapatid. Sapagkat si Og lamang na hari sa Basan ang nalalabig na natira sa mga Rephaim. Narito ang kanyang higaan ay higaang bakal. Wala pa rito sa rabat ng mga anak ni Amon. Siyang nasiko ang haba at 4 na siko ang luwang ayon sa siko ng isang lalaki. Siyang nasiko ang haba. Ang isang siko mula po dito hanggang dito. Hindi po, ito, isang siko. So mga 18 inches. Siyang nasiko. O sige, pagpalagay nyo ng 1 feet na lang yung isang siko, edi 9 feet yun. Eh mas higit pa sa 9 feet yun kasi ang isang feet 12 inches. So kung 18 inches ang isang siko, times 9 mo yung 18 inches. Tapos 4 inches ang luwang. So mahigit 5 feet po ito. Eh 5 feet na higaan na natin yun eh. Eh luwang pa lang yun. Gaano kalaki si Og? Malaki ito. Katunayan nga po yung mga anakin, doon galing si Gulayat, na 9'9". Laki ni Gulayat, 9'9". Eh yung mga anak ni Anakin, mga higante po yun. Pinagtatalo, o tinalo lahat po yung pinuksa ng Israel po yun. May nakaligtas na napunta po sa Gat. Pag-aralan natin sa susunod. May nakaligtas sa kanila. Pinapakita ko lang sa inyo. Sabi dito, inyong lubos na pinuksa. Verse 11.
At pagkabalita namin ay nang lumo ang aming puso na walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. So nabalitaan nila yung sa Israel, yung sa dagat na kapula, nabalitaan din nila yung kay Josue na pinuksan nila yung mga anakim o yung mga kalaban. Ibig sabihin, hindi po Nephilim yun. Ang Nephilim, napuksa na po yan sa panahon ni Noe, sa baha. So wala na po natira sa Nephilim. Ito po, anakim. Ano po ito? Kasi ang Nephilim, anak po yun ng mga anghel at mga tao na nabuo. Anak ng, basta po, sabi, anak ng Diyos na nabumasa pa, mga anghel po yun. Ito, anakim, by genetics naman po ito talaga tumatangkad. Mga panahon ngayon, may mga basketball player talagang lumalaki. So ito, mga talagang malalaking tao lang. Verse 12. Ngayon nga sinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang, at bibigyan niyo ako ng tunay na tanda. Tingnan niyo ito mga kapatid. Sabi ni Rahab, ang tawag dito bargain eh. Deal ba po dito? Deal. Oh, di ba binigyan ko kayo ng kagandang loob, hindi kayo napatay ng hari ng Jericho. Magmagandang loob din kayo sa akin. Ay, hindi pala. Sorry po, ang sinabi niya, magmagandang loob kayo sa aking sangbahayan. Hindi pala para sa kanya. Hindi nga niya binabanggit yung pamilya sarili niya eh. Sabi magmagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang. Parang okay na ako, basta yung magulang ko, safe ganyan. At inyong iligtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at mga babae. At lahat nilang tinatangkilik at inyong ililigtas ang aming buhay sa kamatayan yun. So, doon niya lang dinamay sarili niya. Basta siya buhay, hindi siya mapatay. Alam niyo bakit? Pagpunta kasi ng Israel, diba itong dalawang spy, makabalik ito kay Josue, sasabihin nito, yung bayan, alam na census na yun siguro, alam na nila yung daan, saan sila papasok, alam nila yung gagawin, magkakaroon ng digmaan. Pag pinasok yung Jericho, digmaan yung papatayin lahat ng tao doon. Alam nila yun. So, si Rahab, ayaw niyang mamatay. At ang pamilya niya, sabi niya, maligtas lang kaming buhay, okay na sa akin yun. Hindi naman siya humingi ng pabuya talaga na yung kayamanan, Ang gusto lang niya, patirang buhay. Sa ganitong panahon ng digmaan, mga kapatid, sa totoo lang, ang pinakamalaking pressure na makukuha mo, yung buhay ka. Di ba? Kasi yung kayamanan, pwede yung pagtrabahuhan ulit yan eh. Pero yung manatili kang buhay, tulad ng panahon ng baha, pagka panahon ng baha, tumaas talaga yung tubig, anong pinakamahalaga? Ari-arian mo o buhay mo? Buhay mo. Ililigtas mo anak mo o yung mga bag mo? Anak mo. Cellphone mo, anak mo. Anak, madali ulit yung bagay-bagay eh. So sa kanya, pag may digmaan, ang pinaka-importante ngayon kay Rahab, buhay niya, pamilya niya, di ba? 14. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo. Ibig sabihin, done deal. Ganun, okay. Kasunduan tayo, payag kami. Kung hindi ninyo iahayag itong aming pakay, ay mangyari na pagka ibinigay sa amin ng Panginoon ng lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Okay, basta ikaw Rahab, yung nangyari dito, huwag mong sasabihin sa hari, makauwi kami ng ligtas. Kung ano yung deal natin, mabubuhay kayo. Deal ba yun? O si Rahab, o deal. Nang magkagay kanyang pinababa sila sa magitan ng isang lubid sa duwangan, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan, at siya'y tumaan sa kuta. Alam niyo kasi ang bahay ni Rahab, nakadikit sa pader ng Jericho. Alam niyo yung mga, nakikita niyo yung mga kahari-kaharian noon sa mga pelikula, di ba? Mga kastilyo, mga bahay-bahay, tapos may nakapaligid na pader. Yung malaking pader na yon, nakikipader doon yung bahay. Kung ito yung pader na yon, nakadikit dyan yung bahay. Tapos pinatakas niya sa lupit, pababa doon, yung dalawang spy. At
pagkatapos ay makayayaon kayo sa inyong lakad. O, tingnan nyo, subaybayan nyo ito, verse 17. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito at inyong ipinasumpa sa amin. Ibig sabihin, hindi magpapakasala, hindi kami maglilikat ng pagtupad. For sure, tutupad kami. Hindi kami sisira sa usapan. O kayo rin, hindi kayo sisira sa usapan, di ba? 18. Narito pagka kami ay pumasok sa lupain, ay inyong itali itong panaling pula sa dungawan ng inyong pinagbabaan sa amin. At inyong pipisalin sa inyo sa loob ng bahay ng iyong ama, bahay ang iyong ama at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at ang buong bahay ng iyong ama. Pag panahon ng digbaan, mga kapatid, sa mata ng mga mandirigmang taga-Israel, lahat ng bahay na yan, pare-pareho yan. Pag may nakita kaming bahay at may tao dyan, anong gagawin? Patay, papaslangin, pupuksain. Ano ang gagawin nyo para yung bahay nyo hindi mapatay? Maglagay kayo ng lubid na kulay pula, scarlet red. Scarlet na thread o scarlet red. Panaling pula sa dungawan ng inyong pinagbabaan sa amin. Ibig sabihin ito at mangyari na sino mang lalabas sa pintuan ng iyong bahay sa lansangan at magbubo ng kanyang ulo ng kanyang dugo ay hindi namin magiging kasalanan. Sino bang kasama mo sa bahay ay mahulog sa aming ulo sa dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ang usapan, kung gusto mabuhay ng pamilya mo, kung sino mamahal mo sa buhay, ilagay mo sa loob ng bahay, walang lalabas. Sa panahon ng digbaan at lumabas yan at mapatayan, hindi namin kasalanan. Tama ba? O, kuha nyo ha. Walang lalabas, mamamatay. Doon lang kayo sa loob. At mangyari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay lansangan ay 20. Ngunit kung inyong ihayag itong aming pakay ay hindi namin ipagkakasala ang pagkapanumpa sa inyo at inyong ipinapanumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa iyong sinalita ay siya namang mangyari. At kanyang pinagpaalam sila at sila yumaon. At kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. Tingnan nyo, tinali agad niya yung panaling pula. Hindi na siya nag-ano eh. Oo, hindi na siya nag... Kailan ba yung tigman? Siguro next week? 2 days before. Hindi ganon. Oo, bukas na, mamaya na. Hindi, pagkaalis ng dalawang lalaki, natali agad siya eh. Eh kung mamaya agad dumating ito, huli na ang lahat. At siya yumangon at naparoon sa bundok at tumando ng 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga habol at hinanap sila ng mga habol sa lahat ng daan ngunit hindi sila nasumpungan. Nang magkagay nagsibalik ang dalawang lalaki at bumaba sa bundok at tumawid na paroon kay Josue na anak ni Nun at kanilang isinaysay sa kanyang lahat ng nangyari sa kanya. At kanyang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain at bukod dito ay nangliliit ang lahat ng nananaan sa lupain sa harap namin. Yan. Ano po makikita natin dito mga kapatid? Sa mga talataan ito, ang ipapakita natin dito mga kapatid, yung mga tanong, bakit ginamit sa Hebreo 11 si Rahab? Bakit kasama siya sa may mga matitinding pananampalataya sa Panginoon? Chapter 2, verse 4, tingnan niyo po. At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi niya, o ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan. Ang first po natin na principle dito, kumilala siya sa tao ng Diyos. Ang pananampalataya ni Rahab, kumilala sa tao ng Diyos. Nung kayo ba'y pasimulang inaralan, may nangaral sa inyo, kinilala niyo ba yung nagpunta sa inyo, may nangaral sa inyo ng salita ng Panginoon? Kinikilala niyo pa po ba mga kapatid hanggang sa ngayon yung mga mangaral po ninyo na patuloy na naglilingkod sa inyo? So dapat po ganun mga kapatid, napawang na nagpupuyat sa inyong kaluluwa. Ang unang katangian ni Rahab sa kanyang pananampalataya, kumilala siya sa tao ng Panginoon. Hindi po kasi lahat ng tao mga kapatid pag kami nangangaral, anong ginawa pag may nangangaral? Sino ba yan? Diba? Abala yan sa pagsusugal ko eh. Abala yan din sa ginagawa ko eh. Oh. Dati payapa buhay namin, tapos sasabihin mo, makasalanan kami. O, diba? Hindi nagpapahalaga sa nangangaral. Ito, yung tao ng Diyos, pinagpahalagahan ni
Rahab. Pangalawa, 2:9. Tingnan niyo po. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at lahat na nanahan sa lupain ay nauupo sa harap ninyo. Ang pangalawang katangian ng pananampalataya ni Rahab, kumilala sa Diyos na mayroong takot. Tingnan nyo, may pangingilabot. Hindi basta takot lang sa Panginoon na mayroon si Rahab. Alam niya sa puso niya na may Diyos yung Israel na nabalitaan niyang nagbukas ng dagat na pula. May Diyos yung Israel na tumulong sa Israel na talunin yung matatangkad na lalaki, yung mga higante doon sa Anakim. At alam niya, tunay na Diyos yun. At dumating dito yung mga tao. Baka kami na ang isunod, natatakot kami hindi dahil sa mga taong ito, kundi dahil sa Diyos na daladala nila. Kayo ba mga kapatid takot sa Diyos? Takot po tayo sa Diyos. Ang Diyos po din ang mabibiro dahil tunay ang Diyos natin sinasampalatayan. Yan yung pangalawang katangian ng pananampalataya ni Rahab. Pangatlo, 2:10-11. Sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ng tubig na dagat na mapula sa harap ninyo. At kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng Amoreo na nasa dagoron ng Jordan, kay Sehon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nang lumo ang aming puso. Ano yung pangatlo? Kumilala sa Diyos mula sa kanilang narinig. Ang pananampalataya ni Rahab, hindi niya kailangan nandun siya sa sitwasyon na nakita niya mismo kung anong ginawa ng Panginoon. Hindi siya to see is to believe. Oo, hindi siya to see is to believe. Nabalitaan lang niya, sumampalataya siya. Parang ganito mga kapatid. Tayo po ba buhay na sa panahon ng mga apostol, gaya ni Pedro, ni Pablo, ni Juan? Baka may matanda po dito, di ko lang po alam. Yeah. Ano po ba ang ibig sabihin ng Ebanghelyo? The good news. Ano po ang balita na ating nalaman? Ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, pinanganak, namatay sa krus, nabuhay na maguli. Totoo po ba siya nabuhay na maguli? Amen. Naniniwala po tayo dun sa ating narinig na Ebanghelyo. So kung tayo naniniwala doon, kapareho ito ng ginagawa ni Rahab noon sa nabalitaan niya. Nabalitaan ni Rahab kung gano'ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tayo gayon din. Yung nababasa natin sa Lumang Tipan, nababasa natin sa Bagong Tipan, pareho natin ito pinaniniwalaan na ito'y nangyari at tayo sumasampalataya na ito'y ginawa at totoong nangyari. At ang pinakapunto ng ating pananampalataya sa ating Diyos ay yung kanyang pagkatawang tao, namatay siya sa krus at nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. Kung ikaw ay tao, namatay, at nabuhay ka na maguli, pakikinggan kita. Pero hanggat di mo kayang gawin yon, hindi ako sasampalataya sa iyo. Ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesucristo lamang. Diba? Walang makakagawa ng kundi ang Diyos lamang. So yun ang katangian ni Rahab. O, nakikita niyo na mga kapatid kung bakit napunta siya doon sa Hebreo, sa Hall of Faith na tinatawag. Napakaganda ng pananampalataya nito ni Rahab. Sukat, tingnan nyo mga kapatid. Sabi, nasan yung 2 lalaki? Mahabol nyo pa yun. Sukat magsinungaling siya. Ipahamak niya, alam nyo mga kapatid, pag nagsinungaling ka sa harap ng hari, o sa hari, o sa mga taon ng hari, alam nyo magiging ano sa inyo, hatol? Kamatayan yun. Hindi niya minahal ang kanyang buhay, mailigtas lang niya yung 2 lalaki ng Diyos. Hindi ibig sabihin pwedeng magsinungaling mga kapatid. Ang punto ron, sukat ibuwis ko yung buhay ko, maligtas lang yung tao ng Diyos. Diba? Hindi nga niya tinitingnan yung plano ng Diyos eh. Basta alam niya, takot siya sa Diyos, at ito, tao ng Diyos, kailangan mabuhay ito. Di bali nang mamatay ako. Yun ang pananampalataya niya. Kayo ba mga kapatid, kaya ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon, walang dakilang pag-ibig dito na ibigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Diba? Kaya niyo ibigay ang buhay niyo sa inyong kaibigan? Ang Panginoong Jesucristo ang ating pinakamabuting kaibigan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat sa atin. Ganun ang ginawa ni Rahab. Mabuhay yung 2 tiktik, di baling mamatay ako. Wala akong hinihinging kapalit. Yung nagawa ni Rahab.
Di ba? Di bali nang tawagin ako sinungaling, di bali nang parusahan ako ng hari dahil sa pagsisinungaling ko, basta makaligtas kami tao ng Diyos. Napakatinding pananampalataya ng mga kapatid. Tuloy natin. Kumilala sa maaring kagandahang loob ng Diyos na ibibigay ng Diyos sa kanyang sambahayan. 2, 12 at 13. Sabi dito, ngayon nga'y sinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon. Hindi nga talaga para sa kanya, di ba? Para sa kanyang mga magulang at mahal sa buhay. Kumikilala siya sa maaaring kagandahang loob ng Diyos na ibibigay sa kanyang sangbahayan. So isang magandang punto ito mga kapatid. Gano'n niyo kumahal ang inyong mahal sa buhay? Sabi niyo, mahal niyo sa buhay yung pamilya mga kapatid. Mahal niyo sila? Gusto niyo rin po ba silang makaligtas? Isama niyo siya sa loob ng bahay ng Panginoon. Diba? Isama natin sa bahay ng Panginoon. Sabi kasi dito, ang usapan, para hindi sila mamatay, ipasok niyo sa loob. Ang maganda pa dito mga kapatid, sa panglima, agad na sumunod sa dapat nilang gawin upang maligtas. Sabi, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at kayo ay, sabi doon, tatanggap ng, basahin natin, 2 ng gawa. Para sumadali, isingit lang po natin mga kapatid. Ang sabi dito, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag sinabi magsisi kayo at magbautismo, kailan nyo gagawin yun? Right away. Sabi ng mga ibang tao, when the time is right. Enough now. Ano sagot ng Panginoon? Ito ang araw ng kaligtasan. Huwag niyong ipagpabukas ito ang araw. So tuwing marinig mong salita ng Panginoon, gamitin mo na yun, huwag mo ipagpapabukas. Baka bukas na yung digmaan, wala ka pa sa loob. Kawawa ka naman. Dapat pag narinig mo na ang panawagan ng Panginoon, mag-ano ka na, huwag ka lang mag-atuli, umilos ka na. Delikado ang buhay mo. So ano ginawa ni Rahab sa kanyang pananampalataya? Itinali niya agad yung panaling pula sa dungawan. Ngayon mga kapatid, yung panaling pula, nag-viral po yan dito sa Netflix yung nakaraan eh. May ganyan, yung red line. Tapos gumawa ako po yan sa Facebook page ng church kung ano yung panaling pula sa Biblia. Dito sa panaling pula, ano po ang kapareho nito? Doon po sa aklat ng Exodo, sa panahon ng binigay na ika-10 salot, kung sino man ang wala sa loob ng tahanan, nalalagyan ng dugo, lahat ng panganay, mamamatay. Pag wala ka sa loob na yun na may dugo, patay ka. Dito sa bagong tipan, ano yung kulay pula naman na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan? Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Napaka-coordinated ng pagkakasulat sa Biblia. Hindi man sila pare-pareho ng panahon, wala naman silang group chat. Para pare-pareho na sasabihin at isusulat. Pero yung pagkakasulat kay Moises, sa pulang dugo, sa durungawan, panaling pula at dugo ng Panginoong Jesucristo. Iisa po sinasabi, pag nasa loob ka Safe ka. ng tipan na ito, safe ka. Ang iglesia ay binili sa magitan ng dugo ng Panginoon. Pag wala ka doon, maliligtas ka ba mga kapatid? Hindi po. Pero pag nasa loob ka nun, maliligtas ka? Amen. Okay, lalabas mga kapatid. Dito na tayo. Huwag na kayong mag-experiment. Huwag niyong isipin, Jesus Christ din naman dun eh. Hindi po mga kapatid, iisa lang po ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Iisa lang ang katawan na kanyang binili ng sariling dugo, kundi ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. At dapat proud tayo doon dahil natagpuan natin ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Doon tayo mananatili, doon tayo mag-aaral, doon tayo magpapakatatag ng pananampalataya. At ayon sa ating pag-aaral kanina, doon tayo patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon sa loob ng tunay na iglesia ng Panginoon.
Merong tunay na pagkakilala sa nag-iisang Diyos na lumikha at makapangyarihan. Yan po yan yung pananampalataya ni Rahab. Meron siyang pagtanggap sa mga taong dumating. At meron siyang conviction na kahit mapahamak ako, makaligtas lang yon. Ang isang tao, may kaligtasan basta siya'y mananatili sa pananampalataya. Tama po ba mga kapatid? Itong si Rahab, mga kapatid po dito, isa rin siyang halimbawa at pag-asa sa bawat isa sa atin. Babalikan natin yung ating pinag-usapan kanina. Gaano pa kababa ang isang katutot. Isang pahiwatig na kahit gaano ka kasama, kahit gaano kalaki ang background mo, kahit di ko alam kung sino ang magulang mo, kahit di ko alam kung anong pangyari sa buhay mo, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin kayo lahat na nangapapagal at nangabibilitan lupa at kayo'y aking papagpapangin. Kahit gaano kasama si Rahab, pinatawad siya. Siya'y nagkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. Gayon din tayo mga kapatid. Meron ba rito magtataas ng kamay na sabi niya, mas malubha pa siya kay Rahab? Meron po ba? Ibig sabihin, mas matindi sa Rahab sa atin. Na kung si Rahab man ay pinatawad, si Rahab man ay nagkaroon ng karapatan sa kaligtasan, tayo pa kaya? Ibig sabihin, may pagkakataon tayo. Ito yung pag-asa na pinapakita sa atin sa Hebreo. Na si Rahab nagpakita ng pananampalataya, napabilang sa pananampalatayang may kaligtasan sa Panginoon. Diba? Napakagaling mga kapatid ng talata sa Biblia. Pinatutunayan, ano man ang background ko, o hindi ko man alam ang background nyo, hindi ko alam ang pamilya nyo, wala nang pakialam doon. Kahit saan rin kayo galing, basta kayo lumapit sa Panginoon, gawin mo ang tamang pananampalataya sa Panginoon, may pagkakataon ka sa buhay at kaligtasan. Yan ang pinapakita po dito mga kapatid. Hindi ibig sabihin, sabi dito, sa Hebreo, kabilang sa angkaling Israel yung iba. Si Rahab, hindi. Tayo po ba mga kapatid, may Israelita ba rito? So pareho tayo ni Rahab, makasalanan, hindi kabilang sa angkaling Israel, pero nagkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan ipagkakaloob ng Panginoon. Yan ang gusto natin ipakita sa talata ito. Patunayan natin mga kapatid. Mayroon po bang pagkakataon nung naligtas ba ang buhay ni Rahab at ng kanyang pamilya dito sa Josue? Ano po ang ating katunayan? Ngayon mga kapatid, basahin natin yung Mateo 1. Mateo 1:5. Subaybayan po natin mga kapatid muli. Yung iba parang natatamad po dito sa Mateo 1 kasi puro talaan lahi lang po ito Pero pansinin nyo ito mga kapatid, ang pakasarap aralin ng talaan ng lahi. Tingnan nyo po ito, 5 at 6. At naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. At naging anak ni Boaz kay Ruth, si Obed. At naging anak ni Obed, si Jesse. Si Jesse, si Isai. Isa lang po yun. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Solomon. At doon naging asawa ni Urias. Mula sa angka ni David, patuloy ang naging anak hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Si Salmon ay taga Bethlehem. Kung si Rahab hindi nakaligtas sa digmaang nangyari doon sa Jericho, nakapag-asawa pa ba siya? Hindi na. Patay na dapat yun hindi siya namatay, nabuhay siya. Katunayan, nakapag-asawa pa siya. Taga Bethlehem pa. At yung taga Bethlehem na ito, naging anak nila at naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. Si Boaz, mga kapatid, siya yung naging asawa ni Ruth. So pagbalik natin dito, siguro magdating ng panahon, pag-aralan natin ang aklat ni Ruth. Meron po tayong pagsadyaan Si Ruth, na pang-asawa niya si Boaz. Si Boaz at si Ruth, nagkaanak si Obed. Si Obed, nagkaanak si Jesse, si Isai, na tatay naman ni David. Palagay nyo, kung si Rahab hindi nakaligtas, naging anak po ba niya, naging anak to, at dadating ba si David? Hindi. Wala rin Solomon.
Wala rin Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, talagang inilatag na ng Panginoon yung mga mangyayari. Pero ang gusto kong makita nyo rito, mga kapatid, itong parte na ito. Tingnan nyo, mga kapatid, 17. Sa makatwid ang lahat ng saling-saling lahi, buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na saling-saling lahi. Buhat kay David hanggang sa pagdadalang biyag sa Babylonia ay 14 na saling-saling lahi. Buhat sa pagdadalang biyag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na saling-saling lahi. Mula kay David hanggang sa Panginoong Hesus Kristo. Si Rahab naging bahagi ng lineage ng angkan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa kanyang pananampalataya na bahagi siya dun sa angkan. Kaya ito nasama sa... Kasama siya sa bahagi ng angkan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin, pag inugat po ang angkan ng Panginoong Hesus Kristo, kasama si Rahab doon. Dahil sa kanyang pananampalataya, tayo mga kapatid, paano tayo makakaanig o makakasama dun sa lineage na maging angkan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Juan 1:12. Sabi po doon, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na tawaging mga anak ng Diyos. Kasama ka na ba sa angkan ng Panginoon? Amen. Diba napakaganda? Pag kayo tumanggap sa Panginoon, magiging kasama ka sa lineage ng Panginoon sa Kristo. Nagsimula lang siya sa pagiging isang patutot, mga kapatid. Diba? Napakabuti ng Panginoon. From house of shame o sa bahay ng kahihiyan to house of faith. From prostitute to proselyte. Ibig sabihin ng proselyte, pag-aangkon ng Panginoon at maging kanyang bayan o maging anak namin. From prostitute to proselyte. From sin to save. Yung buhay ni Rahab. From sin to save. If God can change a harlot o patotot like Rahab, God can change you. Kung ang Diyos ay makapagbabago ng buhay ng isang patutot na gaya ni Rahab, kaya rin niyang baguhin ang buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. At bibigyan ng Diyos ang buhay mo ng pagbabago ayon sa kanyang kalooban. If God can change a harlot like Rahab, God can change you. Ilagay mo ang Diyos sa puso mo. Sa uling talata, mga kapatid, bago basahin ko muna yung pagsampatayan, Hebreo 11. Sabi po dito, sa pananampalataya, hindi na pahamak na kasama ng mga manunuway ang patutok na si Rahab na tumanggap ng payapa sa mga tiktik. Huling talata, Santiago 2:25. Tingnan niyo naman yung version naman ni Santiago. Santiago 2:25. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang gawa. Dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinagdaan sila sa ibang bayan. Binibigyang emphasis dito, mga kapatid, ni Santiago, yung pagliligtas niya dun sa dalawang sugo. Tingnan nyo, hindi po niya kinakalaban dito si Pablo. Kasi si Pablo, ang tao hindi aring ganap sa kanyang gawa kundi sa magitan ng pananampalataya. Kasi ang kausap ni Santiago ito, mga mananampalataya na. Pag mananampalataya ka na, ang gagawin mo na, gumawa. Sumasampalataya ka na eh. Kailangan ka nang maglingkod. Hindi yung sumampalataya ka, tapos na. Kailangan, pag sumasampalataya ka, gagawa ka na. No? Hindi ba kasi Rahab na patutot ay inaring ganap sa magitan ng mga gawa? So tayo mga kapatid, gagawa. Tapos balikan niyo yung Mateo. Mga kapatid, Mateo 1. Pansinin niyo uli ito. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Napansin niyo na wala rin salitang patutot? Tanggal na. Kasi ang Panginoon, pag tumanggap ka sa Kanya, aalisin niya sa iyo yung dating pagkatao. Di ba? Kasi tapos na yung limahan, nailigtas sa salud. Si Rahab. Hindi Salmon, kay Rahab, si Boaz.
Wala na yung salitang patutot. So tayo mga kapatid, may pagkakataon sa kaligtasan. Babaguhin ng Diyos ang ating buhay, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Tayo gumawa ng may katapatan sa ating Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Makapangyarihan po ang ating Panginoong Diyos, manginig tayo sa takot sa Kanya. Tayo po ay patuloy na magbigay ng kabutihan sa ating kapwa gaya ng ginawa ni Rahab. Tayo po ay patuloy na tumanggap sa ating mga tagapagturo, sa ating mga manggagawa. Tayo po ay patuloy na tumanggap sa ating mga kapatid. Tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon na may tapat na puso na hindi iniisip ang sariling kapakanan kagaya ni Rahab. Nang iniisip ay kapakanan ng kanyang kapwa o ng kanyang pamilya. Hindi lang ang kanyang pamilya, hindi ibig sabihin ng kanyang kapwa. Selfless love po ang tawag doon mga kapatid. Tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon na may malinis na puso at kagalakan sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kung si Rahab ay binigyan ng pagkakataon na tinupad ng Diyos o tinupad ng Diyos ang magitan ng dalawang ito, yung pangako niya ng kaligtasan, tutupad din ng Diyos sa bawat sa atin sa pagitan ng kanyang balalang sulatan na kanyang pinangako sa bawat isa sa atin. Nananampalataya pa kayo mga kapatid na may buhay na walang hanggan na kakamtan tayo pagdating ng panahon. Patuloy tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoong Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pinagkakaloob, purihin ang ating mahal na Panginoong Diyos sa ating mensahe natin. Ang ating pamagat, si Rahab at ang kanyang pananampalataya. Pagpala po sumatin, tayo po sama-samang tumindig.